Yun nga po, yun nga po, gusto ko lang po linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po, yun po yung ano po. Mukhang mapapasubo na rito si Kalingap Edo. No? Medyo serious, no? Yung allegation na talaga ni Beyonce, no? Dahil dito sa nangyaring pag-uusap, no, sa live ng Rapi Tulfo in Actions, na kung saan itong si Kuya Bal ay talagang pumunta, no? At nagreklamo rin sa mga taong nasa likod, no, nila Beyonce, kung sino yung mga taong nakasuporta sa kanila at malakas ang loob para magsalita against sa Kalingap, no, kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rab. Actually, si Kuya Bal lang naman no? Sa totoo lang po, si Kuya Bal at yung mga sinasabi niyang mga reactors ng Kalingap, no? Kasi kay Kalingap Rab naman, mukhang wala naman siyang problema ang silang pamilya. Kay Kuya Bal lang kasi nga si Kuya Bal yung nagre-react, sumasagot. And as far as I understand, nag-react lang itong si Kuya Bal noong doon sa nasabi ni Nanay Hansel, no, may yung comment ng Hansel sa isa sa mga live ng isa sa mga vloggers, no, na nabanggit din dito sa usapan nila na to, na because of that dalawang sakong semento. Kung ating babalikan yon, parang nabanggit lang, no, nabanggit lang yon ni Hansel, no. Ang talagang pinunto nila doon is yung pagdawit kay ni Leo D, no, na wala naman palang ambag doon, no. Parang na-sensationalize lang yung dalawang sako ng semento, no. Kung ngayong aking binabalikan based dito sa naging usapan nila, no, kasi yun nga ang sagot ni Nanay Hansel na wala namang problema sa paggamit ng semento. Ang talagang naging issue at parang na-divert na lang ay yung kay Leo D, no? Dahil nga nabanggit yung ni Leo D, and we all know Leo D is one of the sponsor nila Beyonce, no, at ni Dr. Lam. So parang tingin ko yun yung ano doon. Yung sa semento nyo, parang na-hype na lang yun no? Iba-iba na lang yung naging interpretation. Pero parang ang punto rito ni Bal Santos is wala ambag si Leo D doon sa pagpaparenovate ng kwarto ni Beyonce. No, yun. So, kumbaga, yun din, nabanggit din dito sa live na to. Ang pinaka matindi ay yung mga nasabi ni Beyonce kay Kalingap Edo, na alam nating lahat na siya ang kalapit. Okay? But bago po ako magputuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan, at always po matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So, eto nga po, no, medyo mabigat po itong nabanggit na to ni Beyonce, no, para masabi niya, dahil ilan ang naging collab team nitong si Edo, di ba? Si Erica, may iba pa, no, ang pinakaano nga yun si Erica no, na naka-lab team, parang pangatlo ata, I don't know, si Rina, no? Parang yun din. So, kumbaga maraming naka-lab team itong si Edu. So, ganun din po kaya yung naging experience nila, no? Para masabi ni Beyonce yun, no? So, kaya nagsalita din kaya si Erica because of that, di ba? So, ito ngayon yung pwedeng isipin talaga ng mga tao, no, kay Edu. Kasi bakit hindi nagtatagal yung love team niya?
Ako po ay na-analyze ko lang po, no? Kasi mabigat po yung accusation na tawaging manyak. No, mahirap po 'yun. Kung biro, walang problema 'yan. Part ng biruan 'yan. Pero kung manggagaling sa tao na alam mong seryoso at 'yun yung naging batayan niya, kaya siya nawalan ng gana pa. Paano po 'yun? Di ba? Ganun yung iisipin natin. So, ito po, allow me to play portion of that live, no, sa RTIA, nang sinabi yun ni Beyonce. Coming from Beyonce talaga. Kasi nung una, ang sinasabi lang ni Beyonce, kaya siya umalis dahil dinala siya sa isang liblib na lugar ni Edu, no? Ang ano dito kasi, may magbaback up pa. May maipapakita. At nung nangyari ba yan, agad ba siyang nag-report? Diba? Nireport niya ba kagad? Let's say, ganyong ginawa. Kinabukasan ba? Paano kung umabot na ng ilang buwan? Diba? Kasi kahit na sabihin po natin na yan ay girlfriend, no? Hindi mo pa rin, kahit nga asawa eh. No? Kahit nga asawa. Kapag hindi nila gusto, wala po tayong magagawa mga lalaki. No? Kaya po talaga tayong kasong kahit po mag-girlfriend, boyfriend na yan, sabihin na natin, mag-girlfriend sila. Diba? Pero nagreklamo yung babae, wala ka pa rin pong magagawa. No? Wala pa rin po tayong magagawa. Dahil rights niya po yun. Binayolate mo, ayaw niya, pinilit mo. Ganun po yun. Hindi po dito pwedeng magiging rason. Girlfriend ko naman siya, asawa ko naman siya. No. Hindi po ganun na yung nangyayari ngayon, no? Nag-i-evolve na rin po yung batas natin. No? It's about the right. No? It's your right to refuse and to complain. Yun na po yung batayan na yun. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na asawa ko yan. Kaya kung gusto ko, gagawin ko. No. No, we need to respect the right of them also. Same thing sa atin. Kung tayo rin yung pinilit, tayong mga lalaki, pinilit ng mga partners natin, pwede tayo magreklamo. Di ba? Hindi pwedeng sila lang yung pwedeng magreklamo. Oh. Di ba? It applies to men also. No, kung ayaw natin at tayo ay pinilit ng mga partner natin, ng asawa natin, ng girlfriend natin, pwede natin ireklamo. Di ba? Pero may magrereklamo ba? Sa mga barako? No, pero i-play po natin yung portion na yan. Tapos dito. Kaya lang po, pumunta din po dito si Sir Val. Syempre, kinuha na din po natin ang kanyang panic. At yes, opo. Nakatapa. Meron pa po kayong naisabihin, Ma'am Janzi, kay Sir Val, bago po natin tapusin ito. Yun nga po. Gusto ko lang po linawin na kaya po ako umalis ng love team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Val, manyak po, yun po yung ano po, kaya po talaga ako umalis ng love team. Tapos pinipilit po ako niya ni Kuya Val na i-love team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung mga sponsor ko tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang yung mga nagbablog daw po. Si Kuya Bal, may mga side comment. Kaya talaga Kuya Bal, no? Kulito. Tawa-tawa ka pa dyan, ha? Tawa ni Kuya Bal, pang-asar eh. Kaya nababalik ka, Kuya Bal. Ang ano. Ay, nako. Natawa lang ako sa mga reaction ni Kuya Bal. Kuya Bal, hindi mo pwedeng sabihin yan kahit boyfriend. No? Kahit po boyfriend, kahit po ikaw, no, hindi mo po pwedeng pilitin si Ate Edna pag ayaw niya. Pwede niya po kayo kasuhan. Oh, baka hindi mo. So, narinig niyo naman po yung sinabi ni Beyonce, kaya siya umayaw sa love team. No? Kaya siya umayaw sa love team dahil yun nga, namamanyak na siya. Oo, inamin naman ni Beyonce, no, na siya ay may gusto kay Edu, no? Pero hindi po 'yon pwedeng maging dahilan para i-take advantage mo na. 'Di ba?
Pwede namang may gusto sa iyo yung tao, pero ayaw niya na i-take advantage mo siya. Di ba? And, sinagot din naman daw ni Edo na friends lang daw talaga sila. Pero kung friends lang sila, bakit minanyak ni Edo? Di ba? So, pabigat po yung accusation na yan ni Beyonce. No? Ngayon kasi talagang bulgara na to. This is the first time I heard her addressing Edo as a manyak. To think na mayroon pang ibang mga tinutulungan si Edo na mga katulad din nila, yung mga angels na mga pinag-aaral, beneficiaries, di ba? So, paano na lang po yung reputasyon ngayon ni Edo? So, for sure, Edo might react, no? Kasi, yun na nga, he need to protect himself right now. Dahil meron din siya mga hinahawakang beneficiaries. Di ba? Nakakatulad din ni Beyonce. Paano ngayon yung mga magulang ng mga yun? Di ba? Na may ganyang sinasabi si Beyonce. Kahit na sabihin natin yan ay accusation pa lang, hindi maialis ngayon ng mga magulang, ng mga taong beneficiary ni Edo na mag-isip. No? Well, depende pa rin yan kung paano nila nakilala si Edo. Pero ang akin dito is medyo damaging, no, kay Edo yung mga nabitawang salita na yan ni Beyonce. And dapat magkaroon talaga ng ebidensya na may ipapakita si Beyonce na tinawag niyang manyak, no, si Edo, no? So, which means hindi yan yung first time. Di ba? Hindi yan yung first time. Maaring may iba pang mga instances yan. Di ba? Para masabi yan. Or kung ito man yung first time, napaka-traumatizing yan. Di ba? Para matawag ni Beyonce na ganun si Edo. Pero yung sinasabi ni Kuya Bal na boyfriend niya naman yan, no. Hindi niyo po pwedeng gawing reason yun. No? Tulad po ng sinasabi ko, hindi porke girlfriend nyo na yan, nobya nyo na yan, at may nangyari na sa inyo, hindi ibig sabihin no, na every time na gusto mo, kailangan pumayag ng partner. O hindi po. No? Kahit po kayo ay ilang beses na may nangyari sa inyo, kapag ayaw ng partner ninyo at siya ay magreklamo, pwede po siyang katigan ng batas. No? So, dito sa sinabi ni Beyonce, ang sa akin lang, sana mabigyan mo ng pruweba, oras na magreklamo si Edo. Dahil karamihan ng mga supporters at mga nakita naman natin kay Edo, wala siyang sinabi against kay Beyonce. Diba? Wala siyang sinabi. Nanahimik si Edo. Inabsorb niya lahat ng batiko sa kanya. But I don't know if this is too much for him. No? And for me ito po yung opinion ko lang. He needs to clear his name for the sake of other beneficiaries na meron siya. No? Para lang po sa akin yun. Now, kasi the doubt of the parents, no? Yun yung isipin natin, yung mga guardian, yung mga beneficiaries niya. No? Kahit na sabihin nilang oo, mabait, or whatever, the doubt is there. No? May doubt pa rin yung mga yan. Pero yun, siyempre, nakaka-Edo na yan kung paano siya magre-react. Pero ako po, bilang isang tagapanood, taga-subaybay, and nakikita ako sa karakter ni Edo, medyo mabigat po kasi yung accusation. So, depende na lang po yun kung paano iti-take ng tao. Kasi, sabi nga nila, mabait si Beyonce, hindi siya yung tipong ganun noon, no? At naging ganyan siya. So, pwedeng yes, na-impluensyahan, or pwedeng talagang
matagal niya nang kinikimkim yung saloobin na yun. At ngayon, nabanggit. Okay, so ito po ay aking opinion lamang. Inuulit ko, hindi po ako naninira or wala po akong any motive na sila ay siraan or galit, no? Hindi po. Ito po ay reaction ko lamang bilang reactor. No, nakakabase lang po ako sa mga pangyayari, nasabi at ating mga napanood. So, always po, issue lang tayo, walang personalan. At lagi pong mag-fact check para po hindi mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.